Magandang araw sa iyo. Nandito tayo ulit para himayin ang isang mahalagang paksa. Ang mga materyale natin ngayon galing sa Legacy of Multiplication Discussion Questions PDF. Based to sa libro ni Chris R. Villasis. Tutok tayo sa mga appendices, yung mga tanong, exercises, saka action points. Ang misyon natin, hukayin yung mga key ideas dito. Titignan natin yung hamon na lumipat, mula sa parang maintenance lang ng church, papunta sa talagang sinasadyang pagpaparami, yung multiplication. Pag-uusapan natin yung mga tanong na parang nangahamon, saka yung mga practical steps. Ready ka na? Oo, simulan na natin sa isang tanong na parang, ito agad yung bubungad sa'yo galing mismo sa intro. Paano kung ang pinakamalaking hadlang sa global missions ay hindi kakulangan sa resources, kundi yung pagiging komportable ng simbahan sa simpleng maintenance? Grabe, di ba? Dito ikot yung usapan natin. Okay, sige. Unpack natin yan. Malinaw yung argumento Posible nga bang mas pinipili ng maraming simbahan yung komportableng kalagayan kaysa dun sa misyon sa Gawa 1.8, yung maging saksi sa Jerusalem hanggang sa dulo ng daigdig? Paano ba ito tinitingnan dito sa mga tanong? Yung unang set ng questions parang diretso agad dyan. For example, tinatanong, ano ba tingin nyo sa Gawa 1.8? Literal o talinghaga lang? Kasi kung literal, dapat may pruweba, di ba? Na gumagalaw tayo sa lahat ng apat na zones, local, regional, cross-cultural, global. Diyan papasok yung tanong, yung ministry ba natin, nagpapalawak ba talaga ng kingdom? O baka naman pinapanatili lang yung comfort zone ng mga andyan na? So hindi lang pala to about sa pagkakaroon ng missions program. Tungkol pala to sa kung yung buong orientation ng simbahan nakatutok ba palabas o mas focus sa loob, sa pangangalaga lang. May nabanggit ka kanina parang may matinding tanong din tungkol sa takot. Ano yun ulit? Oo, yun. Yung tanong na, pag naisip mong ipadala yung pinakamagagaling mong tao para magsimula ng bago, anong mga takot yung lumalabas? At ano daw pinapakita nun tungkol sa tiwala mo sa Diyos? Kasi dito mo makikita na yung multiplication, hindi lang siya strategy, usapin din siya ng faith, ng pagbibitaw ng kontrol. Tapos, para hindi lang concept, may mga tools din, di ba? Tulad nung Great Commission Health Audit. Para saan ba to? Paano to nakakatulong? Bali, itong audit para siyang tulong para makita mo visually kung saan ba talaga napupunta yung resources, oras, pera, tao. Nasa apat na zones ba ng Gawa 1.8 o baka, 90% nasa Jerusalem lang yung mga local activities. Hindi naman to para manghusga, pero para magbigay ng data, para mapag-usapan, mapagplanuhan. At kumukonekta to dun sa idea na bawat believer, misyonero. Kung ganun, paano sinusuportahan niya ng structure natin ngayon? Interesting yan, yung connection sa bawat mananampalataya. So, itong maintenance versus multiplication, hindi lang para sa leaders, para sa lahat pala to. Okay, lipat tayo sa next theme, pagsukat at vision. May tanong sa chapter 1 na medyo prangka Paano kung ang takot ng simbahan sa metrics ay takot pala sa pananagutan? Ano kaya point nito? Alam mo, ang fascinating dito is, siguro hindi naman yung metrics mismo yung issue kundi yung implikasyon pag nagsukat ka na. Kasi pag may sinusukatan ka, makikita mo kung may progress ba o wala. At kung wala, kailangan mong harapin yun, di ba? Gumawa ng pagbabago. Kaya minsan, mas madali nang hindi sukatin. Tsaka pinatanon din, paano ba natin dinidefine yung success ngayon? Baka kasi nakafocus lang sa attendance, sa budget, na hindi naman laging nagsasabi ng totoong spiritual health o multiplication. Nabanggit mo yung spiritual health. May point nga sa chapter 1 question 4 na mas magandang sukatan daw yung pag-track ng relasyon kaysa simpleng bilang lang. Paano yun? May tool ba para dyan? Oo, yun yung shift. Hindi lang pagbilang ng ulo, kundi pagsukat ng lalim. Yung pag-track ng relationships. Bali, tinitingnan mo kung sino ba yung nagdi-disciple kanino, sino yung natututo, sino yung nagsisimula na ring mag-disciple ng iba. Mas qualitative to. May exercise nga na relationship inventory sa Appendix 3 para imapa mo yung mga discipleship relationships para makipa kung may paglago ba talaga sa multiplication ng disipulo.
So yung metrics, hindi lang dapat yung madaling bilangin. Pati yung mga, mas mahirap sukatin pero mas mahalaga. Like relationships, maturity. Ito ba yung sinasabi sa Chapter 1, Q5? Sinusukat ba natin yung talagang mahalaga o yung pinakamadali lang? Ayan, tanong yan para sa'yo na nakikinig. At itong pagsukat, dapat daw mahigpit na nakakabit sa vision. Diyan papasok yung chapter 2. May tanong dito na grabe nakakaisip talaga. Paano kung ang limitasyon ng simbahan ay hindi kapasidad kundi imahinasyon? Ang lakas, di ba? Pinapakita nito na bago pa yung resources or strategy, kailangan muna ng malinaw, nakaka-inspire na vision. Vision para sa multiplication. Hindi lang para dumami members, kundi para mag-multiply yung disciples at churches. Paano malalaman kung yung vision talagang pang-multiplication? May clues ba? Sabi sa Chapter 2, Q2, yung totoong multiplication vision daw dapat nag-i-inspire sa iba na hindi lang sumali, kundi maging reproducer din sila. Yung parang hindi lang sila audience, kundi nagiging agents din ng pagpaparami. Para mas konkreto, may suggestion na gumawa ng multiplication manifesto. Parang maikli, malinaw na statement ng commitment nyo sa multiplication. North Star nyo kumbaga. Gets ko. Magkakakonekta pala talaga. Vision without measurement, pwedeng hanggang pangarap lang. Measurement without vision, baka data lang na walang direction. Okay. Ngayon, yung mindset shift naman, 3 areas. Evangelism, leadership, saka sending. Unahin natin yung evangelism. May game-changing question dito. Paano kung ang conversion ay hindi finish line, kundi starting line? Ano implikasyon yan? Naku, napakalaki. Kung starting line lang, ibig sabihin, hindi tapos yung trabaho pag may tumanggap kay Kristo. Actually, doon pa lang nagsisimula yung mas mahaba, mas malalim na proseso ng discipleship. Yun yung sinasabi sa Chapter 3, Q4, na yung evangelism, dapat relationship, hindi lang event. Kailangan ng pasensya, commitment, pag-honor sa journey niyang tao. Ibig sabihin, kailangan nating baguhin yung mentality na parang, collection lang ng desisyon. Kailangan ng long-term investment. May exercise pa nga yung mapping the faith journey para makita yung mga relational steps. Tapos may tanong, kaya ba nating maging pasensyoso pag yung journey na yon buwan o taon ang inaabot? Challenge yan sa instant results culture natin, di ba? Tama. At konektado dyan yung pagbabago sa role ng leader. Yung shift mula sa pagiging planter, yung siya lahat gumagawa, papunta sa pagiging coach, yung nag-empower, nagde-develop ng iba para sila naman. May tapat na tanong dito. Ano ba mas mahirap para sa'yo? Magsimula ng bago o bitawan yung control sa nasimulan mo na? Nako, ang hirap niyan. Kasi madalas, yung ministry parang baby natin yan eh. Mahirap ipagkatiwala. Pero yung kasunod na tanong, parang panggising. Paano lalago ang ministeryo kung sadyang liliit ang papel mo bilang leader? Ang implication, yung tunay na success ng leader, hindi yung pagiging indispensable, kundi yung pagiging multiplier ng ibang leaders. Kaya may leader release plan exercise para pag-isipan sino na ang pwede mong i-release para mamuno on their own. This brings up something important. Gaano tayo ka-willing mag-invest sa iba hanggang sa point na kaya na nilang palitan o higitan pa? Diyan papasok yung third area, pag-equip at pagpapadala. Paano nga ba nating mahahanap at madadevelop yung mga susunod na leader galing mismo sa loob? Sabi dito, kailangang matutong tumingin hindi lang sa skills, kundi sa tawag at karakter. At ito yung isa sa mga parang nakakagulat na tanong. Ano daw yung mga sistema o kultura sa church na hindi man sadya ay nagpo-promote ng retention imbes na release? Yung pagpapanatili imbes na patapalabas. Parang dito ka lang imbes na humayo ka at magparami. Malaking challenge yan sa traditional model kasi ang metric madalas gaano karami yung nasa loob. Pero ang multiplication perspective nagtatanong ilan ang pinapadala natin palabas. Kaya may kasunod na tanong, paano daw mapapalakas ng pagpapadala ng pinakamagagaling yung mismong simbahan, imbes na mapahina? Kailangan ng pananaw na yung pagpapadala hindi loss, kundi investment sa kingdom. May leadership pipeline audit din para suriin kung saan ba nagkaka-bottleneck sa pagdevelop at pagpapadala ng leaders. Malinaw na magkakaugnay itong tatlo.
Evangelism as starting line, leader as coach, at intentional sending. Hindi mangyayari yung isa kung wala yung iba. Okay, may framework na pinapakilala dito yung Connect and Pray scale. Ano naman to? Yung CNP scale, bale, simple siyang tool para imapa at ipanalamin yung mga relasyon mo sa mga di pa mananampalataya para maging intentional ka. May mga stages. Nasa connect ka ba, building relationship, pray, actively praying, share, sharing your story, gospel, disciple, helping them grow, hanggang multiply. Sila naman ang gumagawa. Ang tanong, paano magbabago ang ministeryo kung bawat relasyon sinasadyang imapa at ipanalangin gamit to? Parang structure sa relational ministry. Pero may tanong din dito. Pwede bang maging sagradong kasangkapan ang data? Tulad ng pag-track kung nasaan na sila sa scale para sa panalangin at strategy? Baka kasi isipin ng iba masyadong calculated yan. Yun nga yung challenge sa mindset. Pinapakita dito na yung data o pag-track, pag ginamit ng tama, pwedeng maging tool para mas mahalin yung tao. Nakikita mo sino kailangan ng mas maraming prayer, sino ready na makarinig, sino kailangan ng discipleship. Hindi para maging mechanical, kundi para maging mas intentional, mas mapagmahal. May relationship mapping exercise yan para simulan. Siyempre, yung pag-i-implement ng ganyan, may mga hamon, di ba? Tinatanong sa Chapter 12, ba't nga ba madalas nagre-resist yung mga team sa consistent tracking? Takot ba, katamaran, o hindi lang gets yung purpose? Ano sa tingin mo? Madalas combination yan eh. Pero malaking factor yung hindi malinaw yung why. Kung hindi nakikita ng team kung paano to makakatulong sa misyon, sa pagmamahal sa tao, magiging pabigat lang. Kaya mahalaga daw na i-embed yung spiritual accountability ng may grace, hindi parang management lang. Kailangan din iwasan yung pitfalls. Anong mga pitfalls ang sinasabi? Halimbawa, yung mas focus na sa pag-fill up ng forms kaysa sa tao mismo. O yung nagiging sobrang komplikado na yung sistema na yun na mismo yung hadlang imbes na tulong. Kaya may system health check exercise para regular na tingnan kung yung mga proseso ba nagsisilbi pa rin sa misyon o kailangan ng ayusin. At ultimately, lahat ng ito, CNP scale tracking systems, dapat nakaturo sa iisang goal, multiplication movements. Paano ba natin malalaman kung yung ministry lumipat na from program to movement? May signs ba? Ang isang malaking sign daw kapag yung mga prinsipyo at practices ng multiplication like CNP scale, hindi na lang leaders ang gumagawa, kundi naging DNA na ng bawat believer sa pang-araw-araw nilang buhay. Yung tipong natural na lang sa kanila mag-connect, mag-pray, mag-share, mag-disciple. Hindi na kailangang i-manage. May movement replication plan exercise din para paghandaan kung paano to pwedeng mangyari. Wow, ang lalim niyan. Ngayon nabanggit mo kanina na may mas malawak pang konteksto. Sa part 5 ng outline natin, mukhang kailangan nating bigyan din to ng pansin. Ano-ano bang importanteng aspeto ang nandito pa? Oo, mahalaga to kasi pinalalawak nila yung scope. Halimbawa, Chapter 7 tungkol sa pagpasok sa new social networks, hindi lang lugar. Paano natin mamamapa yung mga existing social connections, trabaho, hobby groups, online, para makita yung mga hidden mission fields. May exercise na Network Discovery Walk para maging aware ka sa mga network na to. So hindi lang pag-invite sa church, kundi pagpasok mismo sa network ng mga tao. Konektado ba dyan yung presence sa Chapter 8? Oo, yung presence, bale yung pagiging naroroon sa community ng may kabuluhan. Kahit walang event, gaano ba nararamdaman ng community yung positive presence ng mga mananampalataya? May tanong dito, mas kilala ka ba sa pinipreach mo o sa kung paano ka nagpapakita? Malaking hamon yan. May presence log para itraksan ba talaga nauubos oras, sa loob ba o sa labas, building relationships? Tapos, proclamation o pagpapahayag, akala ko ba focus sa relationship at presence? Hindi naman nawawala yung proclamation, pero binabago yung approach. May tanong, paano kung ang proclamation ay hindi tungkol sa pagsasalita ng mas malakas,
kundi sa pakikinig ng mas matagal. Unawa muna bago share. At yung paggamit ng kwento, storytelling, binibigyan diin, story of faith workshop, pati yung natural na pagbabahagi sa araw-araw, story of faith workshop. Gets ko. So presence builds the bridge, listening earns the right, proclamation becomes more natural. Kumusta naman yung maturity? Paano to tinitingnan sa multiplication context? Dito may isa pang malaking shift. Tanong, paano kung ang spiritual maturity ay hindi tungkol sa dami ng alam mo, kundi sa dami ng napapalago mo? Ang sukatan ng paggulang, hindi lang personal piety, kundi yung kakayahang mag-disciple at mag-multiply. May discipleship ladder chart para makita yung progression, learner to leader to multiplier. Grabe, binabago talaga yung traditional metrics. Ano pa yung ibang aspeto na mahalaga sa wider context? Mahalaga rin yung networking between churches. May matapang na tanong, paano kung ang competition sa pagitan ng mga simbahan ang pinakamalaking hadlang sa kingdom expansion? Kailangan ng collaboration, sharing, shared vision, leaders' table initiative. Kasama rin yung peacemaking. Paano kung ang pagkakaisa hindi paglago ang tunay na sukatan ng maturity? At syempre, yung patuloy na pagkilala at pagdevelop ng mga bagong leader, lalo na yung mga unlikely leaders. Okay, ang dami nating napag-usapan. Kung isasama-sama natin lahat, ano yung pinakaugat na mensahe mula sa mga material na to para sa iyo na nakikinig? Sa tingin ko, yung pinaka-central, yung urgency and intentionality na kailangan para lumipat. Mula sa mindset ng maintenance lang papunta sa active multiplication. Hindi ito aksidente. Kailangan ng sadyang pagbabago sa pananaw. Paano natin tinitingnan ng GAWA 1.8? Conversion, success, maturity. Pagbabago sa pamumuno from planter to coach, focus sa release, at pagbabago sa gawain at sistema paggamit ng tools like CNP scale, audits, mapping, measuring the right things. At importante to, tulad ng sabi mo kanina, na yung mga tanong at exercises na to lahat na nasa appendices, hindi lang to pampaisip. Dinisenyo sila bilang mga kasangkapan. Tools para sa diagnosis, para sa vision casting, para sa pag-implement ng pagbabago sa sarili mong context. Church man yan o small group. Exactly. Hindi to one size fits all. Isang set to ng principles at proseso na pwedeng i-adapt. Ang goal, mag-trigger ng honest reflection, challenging conversations, at higit sa lahat, concrete action steps na magtutulak patungo sa multiplication movement. Hindi to madali, sigurado may resistance, pero yan yung hamon. Bilang pangwakas na pagmumuni-muni para sa iyo, hango sa mga huling tanong sa material. Sa gitna ng lahat ng ito, ano ang isang konkretong hakbang na pwede mong gawin simula ngayon para masigurong yung movement na pinapangarap hindi titigil sa'yo, kundi magpapatuloy? At isa pa, base sa buong diskusyon natin ngayon, multiplication, measurement, mission, mindset shifts, ano yung iisang tanong mula sa mga material na to na pinakatumagos at humahamon sa mga kasalukuyang palagay mo ngayon? Pag-isipan mo yan. Dito nagtatapos ang ating paghimay sa mga CP mula sa Legacy of Multiplication Discussion Questions. Salamat sa pagsama mo.